So, ayan, makulimlim na morning mga kapiks. Ngayon ay Webes at kararating ko lang po galing sa school. Hinatid ko po si Ate Ezra dahil medyo mabigat po yung dala niyang bag. So, sinamahan ko din po siya papunta sa room nila. So, yun nga ho. Ngayon naman po, si Patricia naman po yung tatalian ko ng buhok. So, silang dalawa po mga kapiks nagbabaon na po ng kanin. Wala na pa akong kasabay kumain sa tanghali. So, yung ulam po nila kanina, yung niluto ko pong ham, tapos yung natirang prito kagabi. So, yung isang prito po dahil natira. Yung isa, binaon po ni Ate Ezra. Buti na lang po, may isa pa po dito. So, may mga ulam pa ako mamaya pag uwi ko. Katapos ko pong ihatid si Ate. Tapos ko pong ihatid si Patpat. Ha? Matungan, bigan? Oo, lingkod. Si Riley din po sasabay kay Patpat kasi yung papa niya. Hala, mayroon na po si Patpat na kapis. May white hair na po siya, oh. Dalawa na po yung white hair ni Patpat. Tatlo na pala. Nandito pa sa kabila, oh. Yan. Lola na po yung ating Patricia Mi. So, hindi pa po nare-release yung certificate po nila na may picture. Ginagawa pa rin po hanggang ngayon dahil yung ibang parents hindi pa po nagsasend ng nila, picture nung coronation day. Kaya maiha. Matagal po i-release yung yung certificate nila. At yun nga ho, kahapon mga kapiks, may nilakad po ako. Kasi malapit na po yung birthday ni Ate Ezra. So, malalaman na po ni Patpat ngayon. Kasi sikreto lang po yung pagpagawa ko po ng tarpaulin. Or lang po yung advanced preparation. Kasi gusto niya po talaga mga kapiks doon mag-birthday sa room nila, sabi niya. Ngayon lang daw. Ha? Tuesday ito, may klase. Absent ka daw. Kasama daw doon si Patpat. So yun nga ho, magpapa-snack po doon sa room nila Ate Isra. So surprise po yun mga kapiks. Timing po yung birthday niya po is Lukupat Tuesday. May pasok. So sana po maganda yung panahon para sure po na may pasok. Kasi ngayon dito mga kapiks, pag umaga po maganda yung sikat ng araw. Pagdating po ng tanghali or hapon na, doon na po umuulan. So ang bilis po ng panahon mga kapiks, 30 na po yung Ate Ezra namin. 30 na po yung panganay namin ni Pix. Tapos duko diretso. Hinahinay nga duko. So magtanong po muna ako sa teacher ni Ezra. Timing po bukas, Biyernes, may meeting po sila. Duko pat. For card release na po nila. Sa third quarter. Duko. Maganda po yung pinagawa kong tarpaulin. Duko pat. So tarpaulin pa po yun. Tarpaulin pa lang. Duko. Stitch design po kasi. Stitch stitch na carton po yung gusto niyang ngayon. Sabi nga ng auntie Nika niya, bakit daw stitch? Kasi pang lalaki daw yung stitch. Sabi ko, hindi naman lahat na pang lalaki. Duko na to. Ay, din pilok pula. Pati uban pat nagawas pat. Yung white hair po ni Patricia lumalabas. Natatawa daw si Patpat kasi pag may nakakakita daw sa kanya or may nakakasalubong siyang mga bata, yung sinasabi po sa kanya, palagi kang daog kapat. Yung sa Tagalog, panalo ka ba pat? Panalo. Siguro nakikita nila yung picture ni Patpat na may topi, tsaka
sash din flower. Natawa na lang si Patpat. Sabi ko pabayaan. Tawa ka na. Sabihin mo na lang, opo, thank you, ganun. Ito po. Ano? Makapal talaga yung buhok ni Patpat. Kasing kapal ng buhok ni Pix. Pero ano po, hindi po halata na makapal yung buhok niya. Pero pag ginawakan po, makapal. Doko. Meron din po kay Ate Ezra. Kung sa malayo, manipis lang. Pero pag matalian po, doko pa. Dilig, sulat. Pag matalian po, doon mo malalaman na makapal yung buhok niya. Buti na lang po ngayon mga Pix, gumagana po yung motor. Doko. Nahahatid ko po ng maayos yung mga bata. Doko. Ha? Nag-toothbrush ka na? Yung mga tiwala na mag-inuman yung vitamins. Ha? Doko. Kulimlim po ngayon sa labas mga Pix. Doko. Iba po yung amoy ng nila, Crocs. Yung bigay po sa kanila nung New Year. Oh, ang haba na po ng buhok ni Patpat. Wow, ready to school na po si Patricia. Ayan, sabay si Piang dahil umalis na po yung papa niya papuntang trabaho. Early na daw po mapasok yung papa niya. Ano, tinidala ka mo tambay, te? Yan, makulimlim mga Kapix. Close pa po ibang room. 10! May slide ka, may slide. Wala naman chinilas. So yan na, Kapix. Balik na po ako dito sa bahay. So, may naiwang kalat po yung mga dalagita ko. Ayusin ko po muna. Nagkalat po yung mga suklay, pabango, charger. So yun nga si Piang, nasabay po ngayon dahil early na pong pumapasok yung papa niya. Sabay na siya ngayong pumasok kay Ate Patpat kasi bukas po walang pasok si Patricia. Kaya ngayon po na-advance yung pagsuot niya po ng civilian. Hindi po siya ng white t-shirt dahil tomorrow punta daw ng scouting yung teacher nila. Kaya wala po silang pasok Friday.
Ito pong suklay, yung palagi pang nawawala mga kapiks. So, ngayong umaga lang din pa ako nagplansya dahil kagabi po, nakatulog pa po agad. Dahil yun nga, feeling ko po parang nalagnatin po ako mga kapiks. So, ayan, dito naman po tayo sa kusina. So, maghuhugas po ako. Ayan, may hugasan pa ako mga kapiks. Magigib po muna ako ng tubig dahil wala pa akong tubig na panghugas. So, kaunti lang naman po yung hugasan ko. Ayan, malakas ang hangin. So, yan. Katapos ko lang mag-igib ng tubig. Hugas na po tayo. Hindi pa ako nakapag-video doon sa balon dahil magpapa-music po ulit si Tito. Kulimlim na naman. So, yung pinagawa ko pong tarpaulin, doon ko lang po nilagay kina Mikay para po hindi makita ni Ate Azra.
Maya po, alis ako. Bili ako ng gulay. Sabay po tayong nananghalian. So, ayan, belated happy birthday pala po kay Tita Sonia. Happy birthday, Tita Sonia. Stay pretty and good health na always. So, kahapon po yung birthday ni Tita Sonia. Same po sila mga February. Si Pix, si Ate Ezra. Ayan. February po sila. Ay. Iyan po yung ating neighbor. Iyak yung baby niya. Ilang days din po silang wala dito sa inuupahan nila na kwarto. Kahapon lang po sila balik. Siguro 3 araw po. Tahimik po ang ano. Ayun naman po, bawi-bawi. Bawi-bawi sa ingay. Aalis siguro si Rose Ayaw po. Lakad kaan? Gano'n ka ganito? Aw? Mga sumon? Asan pa naman po yung kawali na nilutuan ko ng ham. Isang hidden.
Yan, bili po muna ako ng mauulam ko mga kapiks. So, ayan mga kapiks, kain po tayo. So, alas 11 na mga kapiks, una lang po ako kumain kasi yung dalawa ko po, nagbaon naman po sila ng kanin. So, ito po yung ulam ko, gulay na sayote. Then, bumili din po ako ng Bicol Express sa halagang 50 pesos. Tapos, yun nga ako, may natirang isang pritong isda. So, tara po kain tayo. Sabay po tayong mananghalian at maghapunan po sa iba dyan. Solo flight po tayo yung solo flight. So, yung kanin ko po is yung bahaw. Kasi hindi po na kain ng mga bata kanina. Yung kinain po nila is yung bagong sinaing. Kain po tayo. Hello, pangaon. Hello po, Manulda. Kain tayo. Solo flight po.